Hello guys. Share ko lang itong live natin. Hello everyone. Wait lang tayo ng viewers. Yun, patambay. Sige po, tambay ka muna dito. Ayan, sayang rin yung knowledge eh. Sa mga hindi pa nakapag-exam guys, pwede kayong tumambay muna dito. Letter C daw, sabi ni Sir Carlo. Okay. So mabilis lang kasi ito guys, itong mga problem natin. Meron ding letter A tsaka letter B. So tignan natin guys yung mga sagot ninyo kung tama. Okay, so hello guys sa 105 na viewers natin. Mag-start na ba tayo? Ayan, so isang ano niyo dito, pwede nyong gawin is mag-trial and error sa choices. Pwede yun guys. Ayan, may sagot ng 288 si Sir Tupe, si Ma'am or si Sir Crowmet. 1.20 times x is equal to 360. So, answer naman ni Ma'am ay 300. Sabi rin ni Sir Michael, 300 din. Okay. Letter A din naman si Sir Apes and Lucas. And letter D naman kay Sir Peter. So, halo-halo yung mga sagot ninyo guys ha. Ayan. Pero mabilis lang itong sagutan guys. Napaka-basic lang. Sabi ko nga sa inyo, pwede yung trial and error. Pwede kayong mag-try dito guys. Increase nyo ng tig 20% lahat ng choices and dapat makuha nyo ay 360. Okay? Pero tama guys yung nakita kong solution kanina. So, kailangan kasi pag nag-increase ka, di ba? From 100% na original, magpa-plus ka kung mag-i-increase ka. So, 120%. Or kapag ginawa yung decimal, that is 1.2. Ayan. So, 1.2 times yung original number, let's say variable n na lang, ang sagot daw ay 360. Ito na guys yung equation natin. Then, solve na lang natin yung value ni variable n. Ayan. Pagkakuha ng 20% ng 360 i-minus sa 360 para maging 288. Pero mali po yun, mali po yun. Ito po yung tamang solution. Ayan, kasi yung number yung ini-increase mo ng 20%, hindi naman yung 360. Yan, yung 360 guys, yan na yung sagot niya. Ayan, may word dito na becomes. So, para makuha natin guys yung value ni n, mag-divide lang tayo both sides ng 1.2. Maka-cancel si 1.2. N is equal to 360 divided by 1.2 guys, that is 300. Ayan. So, letter C yung sagot natin. Pwede nyong i-double check yan guys, yung 300. Increase nyo siya ng 20%, mag-multiply kayo ng 1.2. So, ang makukuha nyong sagot dyan guys ay 360. Which is yung andito. So, 300 nga guys yung tamang sagot natin. Okay? So, gets po ba? Pwedeng trial and error sa choices, makukuha mo pa rin naman to. Or pwede yung ganitong solution. I-divide mo na lang sa 1.2. Ayan. So, letter C guys, yung sagot natin. Diba? Medyo nalilito yung iba pero sana na-gets ninyo. Okay, so general info naman tayo guys. Which is one of the 3 branches of the Philippine government? A. Commission on Audit.
B. Executive, C. Civil Service Commission, D. Ombudsman. Obviously guys, tatlo lang naman yung branches ng government, yung executive, judicial, tsaka legislative. So executive guys, pasok yun. So letter B yung sagot natin. Okay? So bonus question yan guys, sa general info, dapat alam nyo na yan. Ayan, so another general info guys, what is the supreme law of the Philippines? Anong sagot natin dito? Ayan, sa mga nanonood dyan guys, kung mag-e-exam kayo ng CSE, pwede rin sa NAPOLCOM or AFPSAT or kahit ano pa man na exam guys, pwede kayo sa program natin. Kasi matatakel lang rin natin lahat yan. Ayan, so Supreme Law of the Philippines guys, walang iba kundi yung ating Constitution. Okay? Next, balik tayo sa numerical guys. A rectangular lot is 18 meters long and 12 meters wide. What is its perimeter? Okay, so rectangle guys, rectangular, ibig sabihin rectangle yan. Drawing lang muna natin para hindi kayo maguluhan. Ayan, so yung mas mahaba daw guys ay 18 meters. Yung mas maiksi ay 12 meters. Ayan, di ba alam naman natin yung rectangle natin? Pareho yung dalawang sides niya. So kung 18 ito, yung katapat niya 18 na lang rin. And kung 12 ito, yung katapat niya ay 12 na lang rin. Okay? 'Di ba ang perimeter natin guys, kailangan mong i-add lahat ng sides. So i-add mo lang yan guys. 18 na dalawa plus 12 na dalawa. So ano makukuha mo dyan? Letter A daw. So letter A guys, or 60 meters. Yan yung perimeter niya. Or letter A. Okay? Nasundan ba guys? Ayan, basic lang guys yung mga mathematics natin. Okay, so next tayo. Ayan, magsagot muna tayo guys before tayo mag-introduce ng program natin. Ayan. So a worker can finish a job in 15 days. At the same rate, what fraction of the job can be completed in 5 days? Anong sagot natin? May sagot ng letter B, meron ding letter C. Ayan. So madali lang to guys ha. Itong 15 days guys, yan yung days na tatapos yung work ng isang worker. So basically guys, per day meron siyang rate na 1/15. 'Di ba? 1/15 per day yan. Rate niya per day. Ayan. Sa 15 days, makukompleto na niya yung work niya. So, 100% na or 15/15 na. Ngayon, kailan pa exam ng CSC? Sa October guys yung iba and yung iba naman sa March. Ayan. So, may mga na-postpone din kasi. Ngayon guys, ang tanong naman dito, at the same rate, what fraction of the job can be completed in 5 days? Okay, kung 5 days na siyang nag-work, ibig sabihin, i-multiply mo lang sa 115 yung 5. 1/5 times 5. Or 15, 1/15. Ayan. So, anong sagot natin dyan? I-multiply mo lang yan guys. So, yung 5, i-multiply mo sa 1. 5 na rin. Ayan. And 5 over yung numerator or denominator niya, kopyahin mo na lang. 5/15. Itong 5/15 guys, dapat marunong rin kayong simplify or mag-reduce into lowest term. Ayan. So, i-divide natin pareho ng 5 para ma-reduce sa lowest term. So, sagot natin dito, 5 divided by 5, that is 1, over 15 divided by 5, that is 3. So, sagot natin dito guys ay 1/3 or letter C. Ayan. Nasundan ba guys? Nakasunod ba? Okay, so marami rin namang nakakuha. Anong app po yan? Notwise po, itong ginagamit po natin. Paano papasa sa civil service nang huhula lang? Ayun, huwag kayong maghula guys. Pwede kayong mag-join sa mga program. Tulad natin, meron tayong program ngayon. May YT channel ka po ba? Yes po, meron po. May red up po ako. Ayan. Ayan yung mga channel natin. And by the way guys, sa mga gustong mag-enroll sa program natin for October, sa mga na-postpone dyan. And hindi lang for October guys, sa mga gustong magpa-advance sa March, meron tayong program dito. Special coaching. Ayan. So upon enrollment guys, makukuha nyo kaagad
350 plus na files. Meron kayong unlimited replay. Meron rin kayong access sa mga materials natin. And also, kapag nag-enroll kayo ngayon guys, meron na kayong free final coaching sa March. Ayan. So sa mga gustong mag-enroll guys, ito yung schedule natin. Ayan. So all subjects yung i-discuss natin starting August 21 hanggang October 10. Okay? So sa mga gustong mag-enroll, PM lang kayo dito sa blue app natin. Ayan. Okay, so tuloy lang natin to. Choose the grammatically correct sentence. So verbal naman tayo guys. Verbal. So anong sagot natin dito? Neither the manager nor the employees was informed. B. Neither the manager nor the employees were informed. C. Neither the manager or the employees were informed. And D. Neither the manager nor employees was informed. So may mga nagsasagot letter A tsaka letter B. So ano yung palatandaan natin dyan? Ayan. Kapag nakakita kayo ng neither nor, ito guys, always ka-partner ni neither ay nor . Hindi mo pwedeng i-partner si neither kay or. So basically guys, itong choice C, ka-partner niya si or. So X na kagad yan. Ayan. X na kagad. Kapag nakakita kayo ng neither nor or either or, titignan nyo guys yung nearest subject. Okay? Nearest subject and doon kayo mag-base. Okay? So for example, neither the manager nor the employees. Ibig sabihin guys, ang magiging subject mo na dito ay si employees. Hindi si manager. Doon dito ka sa mas malapit. Okay? So employees guys, that is plural. Ayan, plural to. Dapat ang makukuha niya na rin na verb, mag-a-agree lang din siya sa plural form ng verb, which is were, 'di ba? So hanap tayo ng employees and were dapat. Ito, were itong kasunod niya. So ibig sabihin guys, ito yung tama, si choice B. Ayan, si choice A mali kasi was yung ginamit. Si choice C mali kasi pinartner yung neither kay or. So mali yan. Ito naman kay choice D, was pa rin yung ginamit. So still guys, mali si choice D. So choice B nga yung tamang sagot. Okay? Okay, so next tayo. A shirt originally cost 800 pesos and is discounted by 15%. What is the sale price? October na po ba official exam ng mga postponed? Actually, wala pang official announcement pero possible talaga October na kayo. Kasi yun din yung sa ibang region. October na din. Anong sagot natin dito? Kapag discounted guys, anong gagawin mo? Magma-minus ka or magdi-decrease ka. Diba? So diba 100% yung original price natin? Discounted ka ng 15%, so mag-minus 15% ka. Ang babayaran mo na lang ay 85% na lang. Ayan. So, 800 guys, i-multiply mo siya sa 85% or 0.85 na lang. Ayan. So, solve lang to natin . 5 times 0 ay 0. 5 times 0, 0 pa rin. 5 times 8 ay 40. Ito namang 8. 8 times 0 ay 0, 8 times 0 ay 0, 8 times 8 ay 64. Ayan, then add lang natin to. 0, 0, 0, 4 plus 4 ay 8, bring down 6. Ilang decimal places? 2. So mag-move lang rin tayo ng 2 beses dito. So sagot natin guys ay 680 or letter A. Ayan, letter A po 680. Nakasunod po ba? Yes daw. Okay. So, next tayo guys. What is the smallest positive number divisible by both 12 and 18? Ayan. So, congratulations guys sa mga nagsasagot dyan. So, may iba't ibang technique kayo. Yung iba gumagamit ng chop-chop method. Ayan. Yung iba naman, kinuha muna yung 15% tapos minus na lang doon sa 800. Pwede rin naman yon. Already sent na po sir. Ayan, sa mga nag-message guys, sa mga mag-e-enroll, magre-reply ako mamaya after ng live natin. Ayan, tapusin ko lang itong live guys. Sa mga nag-e-enroll, magre-reply ako sa inyo. Ayan, tulungan tayo guys para makapasa tayo.
Okay, so what is the smallest positive number divisible by both 12 and 18? Anong sagot natin? So kapag ganito guys yung problem, ang gagawin nyo dito ay titingin kayo sa choices. Okay? Hanapin nyo sa choices yung pinakamababang value. Kasi smallest nga, di ba? Hanapin natin guys. Try natin si 24. Si 24 divisible kay 12. Pero hindi naman siya ma-divide kay 18. Ibig sabihin X yan. Mali yan. Next tayo, si 36. Kung si 36 naman nadi-divide ba sa 18? Yes, nadi-divide siya. Yung 36 ba nadi-divide ba sa 12? Yes, nadi-divide pa rin. So yun na guys yung sagot. Kahit hindi mo na i-try itong dalawa kasi yan na yung smallest positive number na divisible kay 12 and 18. Ayan, gets po ba guys? Okay, so next tayo. What is the sum of the first 15 odd numbers? Super sipag mo talaga, coach. Yes po, kailangan po talaga magsipag. May mga na-postpone kasi, kaya't kailangan rin natin silang tulungan. O, ito guys, by inspection lang. Kaya ba by inspection to? By inspection guys, alam mo na kaagad yung sagot dito eh. Ayan, yung mga nagsasagot ng C tsaka D. Di ko lang alam kung ano yung ginamit nilang method. Ayan. So, alam naman natin yung mga odd numbers natin. That is yung mga 1, 3, 5, 7, 9, ... Marami yan. Kung iisa-isayin natin, then i-add natin, mahirapan tayo dyan. Ayan. So, gamitan natin siya ng shortcut. Which is, gamitan natin siya ng formula n squared. Ayan. So, n squared guys kapag odd number ha. So, i-plug in lang natin. Yung n natin, 15. 15 is squared. Ano ba yung 15 is squared? Same lang siya sa 15 times 15. Ayan, anong sagot natin guys? 15 times 15. Anong sagot? 15 times 15? Ayan, nanghuhula yung iba. Pero 15 times 15 guys, that is 215. 215 or 225? Ayan, 225. Yan. Nagtitingin lang ako sa sa mga nagko-comment eh. Ayan, 225. Kaya nga sabi ko sa inyo by inspection. Kasi kapag tinignan mo naman yung last digit ng numbers natin, 5 times 5, dapat 5 yung dulo. Ibig sabihin itong letter C at letter D, X na kagad yan kasi 0 yung dulo nila. Paano kapag even? Ganito naman po kapag even. Ang formula naman natin dyan, n times n plus 1. Ayan po yung formula natin. May mga shortcut tayo dyan guys. Sobrang dami nating pa-shortcut. O paano naman kapag integers? Ayan. So kapag integers naman or positive integers, ito naman siya. N times n plus 1 over 2 naman. Ganyan naman yung formula niya. Kapag hindi even or hindi add. Hindi add. Ayan. So marami kayong matututunan guys ng mga shortcutics natin dyan. Kaya mag-enroll na kayo sa program natin. N saan galing po yan? Ito po yung N natin, yung 15. Given po yan. Binibigay po. Yan. Pwede kayo guys mag-enroll sa akin kapag magte-take kayo ng civil service exam, NAPOLCOM, kahit yung mga entrance exam guys or nagre-review kayo, lalo na sa mathematics. Yan kasi yung forte natin. Ayan. Ako yung magiging coach nyo guys sa mathematics at analytical. 100% yung rating natin guys. Ayan, sa numerical. Ayan, puro cutting daw si sir. Ito guys, enroll na kayo sa mga gustong humabol para hindi kayo matenga. Ayan, meron tayong special coaching para sa mga na-postpone, tapos sa mga gustong mag-advance guys sa March. Ayan. So, ito kasi yung makukuha nyo upon enrollment. Meron kaagad kayong 350 plus na files. Sobrang dami niyan. May mga files sa UPCAT, college entrance, mga abstract reasoning for PNPA, DOST, at kahit ano pa mga exam guys. Kompleto lahat kayo. Ayan, yan yung magiging schedule natin guys. Mag-start tayo sa August 21. Kaya try nyong humabol guys. Okay?
Ayan. So hanggang October 10 yung program natin para sa mga na-postpone. Sa mga gustong mag-enroll guys, PM nyo lang ako dito sa Blue App. Review with Engineer. Magre-reply ako after neto. Ilang days po ang session, sir? Sobrang haba na po niyan. August 21 hanggang October 10. Ayan. So, aabot na rin yan ng more than 1 month or approximately magto 2 months lang din yan. Okay, so a box contains 5 red, 3 blue, and 2 green balls. What is the probability of randomly selecting a blue ball? Ayan, so anong sagot natin dito guys? May maingay sa labas. Ayan, so ang concept ng probability guys, alam nyo ba yung concept ng probability? That is favorable outcome, formula pala to, favorable outcome. Ayan, yan yung lalabas guys kung sakali, or yan yung bubunutin mo kung sakali. Over yung total possible outcome. Total possible outcome. Ayan, for example, for this problem, ang kailangan mong mabunot ay si blue ball. Ayan, titignan mo ngayon sa given kung ilan yung blue balls. 3. So yun na kagad guys yung numerator mo. Yung denominator mo naman, ito total mo lang lahat ng balls. So, meron tayong total na 5 plus 3 plus 2. So, sagot natin dito. Ilan yung sagot natin? Ayan, that is 3 over 10. Okay? So, sagot natin dyan guys kung blue balls yung kailangan nating mabunot. 3 over 10 or letter B. Ayan, yan yung concept guys ng probability. Nagawas ba to sa let? Ano po yung nagawas, sir? Ayan, so yun guys. Anong app gamit? Ito po ba yung pinagsusulatan ko? Lumabas. Lumabas to? Totoo? Okay. Lumabas yung sinasabi ni sir. So, di ko lang po alam. Ayan. So, what is the median of the following numbers? Kung sa let guys, kung mathematics yung pinag-uusapan, possible talaga. Ayan. Mau-cover rin ng ninyo to. Yung topic sa mathematics. What is the median of the following numbers guys? Median. Ayan. So, may nagsagot ng 11. Sa tingin nyo guys, tama kaya yung sagot ninyo na 11? Ayan. So ito guys, yung mga mali ng iba, kapag nakakita na sila ng dataset, titignan na lang nila yung gitna. Kasi nga median. Ang problema, mali yun. Bakit? Kasi kailangan mo pa siyang i-arrange. Ayan. Kasi hindi siya naka-arrange eh. So from least to greatest, i-arrange muna natin siya. So mauna si 7. Ito. Sumunod si 11. Hindi, sumunod pa pala si 8. Meron pa si 8. Before nag-11. Anong susunod kay 11? 14. Anong susunod kay 14? 16. Okay? And then 16, 19 naman, and then 23. Diba? Na-arrange muna natin siya guys before tayo magsagot. Ayan. So, ibig sabihin guys, yung sagot nyo kanina na 11, mali na yon. Nag-iba na yung median niya. Nung naayos na, ang sagot na natin ay 14. So, letter E yung sagot natin, di ba? Ayan. So, di ba? Natutunan naman kayo guys kung paano yung technique. Actually, may lumabas daw na mean median mode eh. Di ko lang alam kung paano yun. Ayan. Hello po. Okay. So, next tayo. Ito, under naman ito ng analytical. Hindi ka po magla-live tonight? Yes po, magla-live pa rin po ako mamaya. Kasi nagpapa-enroll ako eh. Madaming lumabas sa mga tinuro mo, sir. Ayun. Yun din nga yung sabi ng mga enrollees ko, guys. Sobrang daming lumabas daw. Ano pong gamit nyo na tablet? Poco po. Ayan. Sir, nagtuturo ka din po ba ng verbal? Yung program natin, guys, all subject to. Ito, guys, yung coach natin ng verbal. Pakita ko lang yung mga bagong coach natin guys ha. Siya yung coach natin ng verbal guys. Si Coach Engineer JR. And syempre meron pa tayong isang coach dyan. Ito guys yung mga credentials niya din. Si Coach Clear naman ito.
Ayan, ito yung mga kasali guys na magtuturo sa inyo sa program natin ngayon. Ayan, solid yung mga credentials niyan guys. Pati si Coach Engineer JR. Solid din to kasi experience na 4 years nang nagtuturo. Ayan, so kung gusto niyo mag-enroll guys, 349 na lang. Mas maganda na to, all subjects na, mas madaming sessions, assessments, tapos mas marami na ring mock exams, unlimited replay, mas marami na ring free or complementary materials kapag nag-enroll kayo. Automatic guys, mapupunta na kayo sa GC, andun na lahat ng mga materials. Ito yung mga schedule natin, starting August 21 hanggang October 10. So may chance pa kayo guys para maka-review, para makapasa sa civil service exam. And ang kagandahan dito guys, kapag nag-enroll kayo ngayon, free na guys yung final coaching nyo sa March kung sakaling hindi man kayo pinalad ngayon. Ayan. So, yun lang guys, no? Sa mga gustong mag-enroll, PM lang kayo dito sa Blue App ko. Mag-enroll na kayo, madaming lumabas sa mga tinuturo nila. Ayun, so salamat po Sir Ricky Maru. PM lang kayo dyan guys, magre-reply ako after ng live natin. Tulad nito guys, alam nyo ba yung technique dito? Logical reasoning to guys, under analytical ability. Ayan, tinuturo ko rin to guys. Plus lang daw. Ayan, kung plus lang yan, mali ka na kaagad. Ayan, so let's say, i-drawing natin para mas maintindihan nyo yung concept Si Ana daw, kung magbibilang tayo from the top, ika-12 siya. So 1, 2, 3, 12. Andito siya. And kapag magbibilang ka naman, galing dito sa baba, ika-18 siya. So 1, 2, 3, 18. Ayan. So ibig sabihin guys, iisang tao lang si 12 tsaka si 18. So ano yung concept doon? Ibig sabihin, para makuha natin yung total number of students, hindi na tayo magmano-mano. Gagamit na lang tayo ng formula. I-add na lang natin siya. So from the top plus from the bottom, kapag in-add natin yan, that is 30. Pero kailangan nating mag-minus ng 1 kasi nga naulit. Naulit kasi isang tao si 12 tsaka si 18. So minus 1 pa. So sagot natin dito ay 29 students or letter B. Kailan reschedule ng mga na-postpone? Wala pang official announcement pero possible guys sa October na yan. Sasabay kayo sa sa mga magte-take sa Mindanao, sa Region 12. Ayan, gets ba natin guys yung concept nito? Free po ito pero sa program natin hindi po. Ayan. So may mga bagong coaches kasi tayo. Yan guys, sa mga gustong mag-enroll, PM lang kayo sa Blue App. Paano magpa-tutor? Ito po, meron tayong program. Ayan. Kung first time nyo mag-join or mag-take, kahit civil service exam pa yan, kahit NAPOLCOM, college entrance, pwedeng college entrance, pwedeng ito guys, sa program natin. For only 349, dating 799 yan guys. And limited lang yung slot dito. Ayan, ito guys, 349, marami na kayong makukuha. Ayan, sobrang daming materials, unlimited replay. Ito po, mag-PM lang kayo dito sa Blue App ko. Review with Gingineer ang pangalan. Pwede kayong tumingin dyan guys ng mga feedback ng mga enrollees ko nung last August. Ayan, sa mga nag-take guys nung nakaraan. Ano po FB nyo? Ito po. Ito po, Review with Gingineer. PM lang po kayo dyan. Ayan, ano po yung same lang po? Same lang po yun. Same lang naman po. PSS, sige po, PSS na po. Paano po nakuha ang mean and mode po? Kapag mean guys, sige, patalastas muna tayo guys Ang mean, same lang siya for average. Other term for average yan. Okay? Ang median naman, ibig sabihin yan ay middle term. Ayan. And kapag mode naman, actually may isa pa yung range Pero kahit mean, median, mode muna. Ang mode naman guys, yung most frequent term. Yung nauulit. Yun naman po yung pinagkaiba nila.
Okay? Ayan. So, burahin lang natin guys para may paglagyan tayo ng solution dito sa problem na to. Okay, so if the letters of government are arranged alphabetically, which letter will be fifth from the left? Ayan, so ano yung panglima na letter guys? Kapag ni-rearrange natin itong government. Government. Ayan, i-arrange lang natin guys alphabetically. Ayan, yung unang letter syempre yung letter E. Dalawang letter E. Yan yung first two letters. Ano yung pangatlong letter natin dito? Letter G, di ba? Ayan. Ano yung pang-apat? Letter M, tama ba ako? Letter M. And syempre yung panglima guys, that is letter N. Ayan, kung tama yung arrangement ko guys, alphabetically letter N yung sagot natin. So, C guys. E-E-G-M-N. Ayun, so tama naman. Diba? So, madali lang. O ito guys, kaya nyo bang sagutan to? Baka mamaya sa inyo, nagmano-mano kayo dito ha. If today is Wednesday, what day will it be 100 days from today? Ano yung technique dito guys? Ganyan pala mag-arrange. Salamat coach. Ayun, so marunong na si ma'am. Si Ma'am Jane. Ayan, so marunong na mag-arrange si Ma'am Jane. Divided by 7 daw. Okay. Okay, so sige, isulat muna natin guys yung mga day of the week natin. So starting from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. So if today is Wednesday, what day will it be 100 days from today? So Wednesday daw ngayon, today ito guys. Ayan, bibilangin ba natin yung buong 100 days? Hindi naman, di ba? Sobrang laking number niyan. Time consuming na kapag nagmano-mano tayo. So ang gagawin natin guys, since every 7 days naman, nag-uulit lang din, di ba? So after 7 days, babalik ka lang rin sa initial na araw mo. So ang gagawin mo dito, 100 divided by 7 na lang. Ayan, hindi po 7 times 100, iba naman na po yun. So that is 10 divided by 7 ay 1, 7, 10 minus 7 ay 3, bring down 0. 30 divided by 7 ay 4. Ang importante lang naman dito guys yung remainder niya. Ayan, so remainder 2 guys, may remainder na 2. Yan yung step na kakailanganin natin. So from Wednesday, mag-move tayo ng dalawang beses. Wednesday, Thursday, Friday. Dalawang beses guys. So after 100 days, nasa Friday na tayo. Or letter B yung sagot natin. Nasundan ba guys yung technique natin? Para hindi mano-mano? Ayan. Sana na-gets yun guys ha. Marami pa tayong technique guys na matuturo kapag nag-join kayo sa program natin. Ayan, tapos na daw yung exam nila noong linggo. Yes, tapos na yung iba. Pero sa mga na-postpone and gustong mag-advance for March, ayan, kaya ako nagla-live guys. Okay? O, ito. So, if files are arranged from smallest to largest, which comes third? Anong exam po ito? Sa mga na-postpone po, for civil service exam, pero sa program natin guys, pwede kayong mag-join kahit taga-ibang exam kayo. For example, sa NAPOLCOM, AFP-SAT, PNPA. Ayan. Sa materials pa lang guys, pakita ko sa inyo yung materials. Ito yung mga materials natin. Ayan. Kompleto yung mga materials natin guys. Kung may verbal kayo, Gen Info, Analytical, College Entrance, DOST, Numerical, and PNPA. Kompleto lahat yan guys. Upon enrollment, matatanggap nyo kagad yan. 350 na plus na files. Hindi lang 350 yan. Sobrang dami yan. Ayan. Ito guys yung schedule and program natin. And kapag nag-enroll kayo ngayon, limited lang to guys. Kapag nag-enroll kayo ngayon for special coaching sa October for 349 pesos, free ko na rin sa inyo guys yung March final coaching. Kaya for 349 parang dalawang program na rin yung na-avail mo. 'Di ba? Solid. Ayan. Siyempre guys, isa ako sa magtuturo dyan.
Numerical ability natin, 100% yung rating natin dyan. And syempre, analytical ability, medyo mababa, pero 91 point something pa rin yung percentage natin. And ito guys, kung gusto nyo mag-enroll, PM lang kayo dito. Sa blue app ko, Review with Gingineer. Ayan, PM kayo dyan guys, magre-reply ako after ng live natin. Pwede kayong tumingin dyan guys ng mga feedback ng mga past enrollees natin. Meron tayong 1,500 enrollees nung nakaraan. Kaso yun yung iba hindi pa kasi nakapag-exam lahat kasi na-postpone. Di ko lang po alam kung ano yung parang iba-iba kasi yung exam date ng AFPSAT eh. Okay, so i-arrange natin to guys from smallest to largest. Kung smallest to largest, syempre, mauunan na si 6. Okay? Then, susunod si 9. Susunod si 13, 17, tsaka si 24. Yan yung arrangement, guys, from smallest to largest. Okay, so ang tinatanong, guys, yung pangatlo or yung third. So, ang sagot dito ay 13. Ayan. Yes po, karamihan ng mga ni-review natin sa mga enrollees natin, lumabas daw po. Yun yung sabi nila. Actually, lahat ng enrollees natin nadalian daw sa mathematics eh. Di ko lang alam kung totoo. Ayan, pero kampante naman sila. October 11, kasi same sa amin na na-postpone. Yes, possible na October 11 na talaga guys. Ipapantay na kayo sa taga Region 12. Okay, so analytical ability. Ibang program po ito, Sir Rick. Ibang program kasi, may mga bagong coaches, mas improve na siya. May mga assessments na, ayan. At saka, sobrang ganda nito, just in case hindi ka makalusot ngayon, free na rin yung final coaching mo sa susunod na season. Okay? Pwede lahat dito guys, sa mga merong mathematics, verbal, gen info, kahit anong examination pa yan, pwede kayong mag-join. PM lang kayo. Yes, maka-review pa kayo guys kasi matagal pa. Kapag direction problem guys, una nyong gagawin, mag-drawing ng Cartesian plane. Ayan, para hindi kayo malito sa direction. So, si Maria daw naglakad 8 meters papuntang north. Naglakad siya 8 meters. Let's say, andito na yung 8 meters, nakalakad na siya. Ayan. And then, turns right and walks 6 meters. Naglakad ulit siya dyan, pakanan. 6 meters naman. Then turns right and walks 8 meters. Wait lang. Saan na to? 8 meters north. Andito siya. Turns right and walks 6 meters. 6 meters lang. So walang sinabi. Basta kumanan lang siya. Then turns right and walk 8 meters ulit. Ayan. So bumalik lang din siya. In which direction is she from her starting point? So, anong direction na guys? Ang starting point natin yung center So, ano yung direction papunta dito? Ito na yung final position niya guys. Anong direction yung papunta dito? Ito guys yung arrow. Anong direction yung papunta dyan? Diba is yan? Ayan. So, is yung sagot natin. Letter C. Kasi yan na yung final position niya. Ayan. Hindi po south. Is po. Kasi andito na po siya. Ayan. Andyan kasi yung starting point guys, yung reference point natin. Hello sir, yung tinuro mo na perimeter lumabas sa exam. Ayun, di ba? Sabi ko sa inyo guys, marami tayong tinuro na lumabas talaga sa exam. LPT, kung meron kayong halos same lang naman ang coverage guys. Kung meron kayong mga subjects din sa civil service exam, pwede kayong mag-enroll sa atin. Okay na okay yan guys. Pa-advance na rin sa inyo. Pati yung mga materials pa lang guys, solid na sa inyo. Paldo na kayo doon. Materials pa lang. Magtuturo din po ba ng strategy para mapadali nyo po ma-solve yung numerical? Yes po, mahilig tayo sa shortcut. Karamihan ng mga tinuturo natin shortcut. Tulad nito guys, may shortcut to. Yes guys, pwede kayo mag-enroll sa akin kahit PNPA, NAPOLCOM, AFPSAT. Pwede kayong mag-enroll kasi yung mga program natin guys, 4 na subject. Actually, 5 subject. Meron kaming numerical, gen info, analytical, verbal, tapos syempre yung clerical. Sinali ko na rin yung clerical. O by inspection guys
Ayan, di ba ang rule guys, para masabing divisible by 9, dapat i-add mo yung digits numbers natin. So i-add mo lahat to. Ayan, 3 plus 4 plus 7, that is 14. Dapat guys, divisible to sa 9. So ilan yung kulang netong 14 para maging divisible sa 9? Diba yung 9 guys, merong multiple? 9, 18. So dapat kapag nag-18 na to, divisible na siya sa 9. So ilan yung kulang ng 14 para maging 18? Plus 4, diba? So 4 yung kailangan mong i-add. Ayan, so magiging 18 na yan. So divisible na sa 9. So pasok na siya. So from 347 guys, mag plus 4 ka para maging divisible sa 9. So letter E yung sagot natin. Sulit po dito kay Coach G Engineer. Ayun, so salamat po sa mga nagba-vote sa atin. So kahit i-double check nyo guys, yung 347 plus 4, magiging 351 na siya. So pwede nyong i-double check yan. Ayan, so ibig sabihin guys, kapag dinivide mo ng 9 yan, wala nang remainder. Dalawang problem solving na perimeter. Ayun, so nakuha lahat ni sir. So congrats po, matik na yan. Paano po yung pagkuha ng 3 plus 4 plus 7? Ito po, i-add mo lang. 3 plus 4 plus 7 equal to 14. Basic addition lang po. Gets na po ba? Yan, mabilis lang pala intindihin ang math. Mabilis din po siya makalimutan ng process. Ayun nga lang. Kaya kailangan talaga guys, dire-diretso yung review ninyo. Ayan, sa mga gustong mag-enroll guys, PM lang kayo dito sa page ko. Ito guys, PM lang kayo sa page ko guys, Review with G Engineer. Ayan, sa mga gustong mag-enroll sa atin. Ito po yung program natin guys. Malapit na tayong mag-start. Start tayo sa August 21. Hanggang August 10 guys. Ayan, sige, kung sakali man, wala pa kasing announcement yung CSE. Alam ko yung iba dyan sa inyo, hesitant pa talaga. Ayan, pero sa mga gustong mag-enroll guys, na mapopospone, just in case, hindi man matuloy yung October natin, as long as hindi pa tayo nag-i-start, kung sakaling mag-announce si CSE, pwede naman nating i-refund kung sakali. Ayan. Kasi hindi na kasi ako tatanggap sana sa after August 21 Pero tignan na lang natin. Hello, currently first year student. Pwede po ba mag-apply for CSE? Pwede naman po, pwede. Ayan. I think 18 years old pataas yung yung requirements. Okay, so syllogism yung tawag dito guys So tinuro ko naman na sa inyo lahat. Actually, sa mga nag-enroll sa atin, tinuro na natin yung paggawa ng Venn diagram. So yun guys, yung technique para maintindihan nyo ito. Medyo maraming simplify coach. Ayan. Pero madali lang naman mag-simplify. Okay, so gawa natin to ng Venn diagram. If all doctors are professionals, drawing natin. Lahat daw ng doktor ay professional. Ganyan yung Venn diagram guys Some professionals are writers. Some professionals are writers. Yan guys yung Venn diagram ng buong statement natin. Dalawang statement, ganyan yung Venn diagram niya para mas ma-visualize nyo siya ng mas maayos. Okay? Then pili na lang tayo dito guys sa choices natin kung saang conclusion yung definitely true. Sir, thanks sa mga tutorial mo. Lumalabas halos lahat ng tinuro mo. Sana pasado na sa CSC August 2026. Ayun. Thank you so much po sa mga nag-enroll sa atin guys. Sobrang solid ng mga feedback nyo. Napaka-confident nyo na makapasa kayo talaga. Ayan. Kaya nabibilib ako sa inyo. And karamihan talaga guys ng mga nag-review sa atin, hindi nahirapan sa mathematics. Ayan. Kaya enroll na rin kayo guys sa mga gustong mag-review dyan. Okay, sa choice A, all writers are doctors. All writers are doctors. Mali. Hindi nga sila nagkadikit Paano mo masabing all? Ayan, so mali na to guys. Kasi hindi nagkadikit si doctor tsaka si writer. Si choice B naman, some doctors are writers. Some doctors are writers. Hindi nga sila nagkadikit. So assumption lang to itong si choice B. Mathematics lang po ba coverage ng review? Hindi po, lahat po ng subject. Numerical, analytical,
verbal, gen info, tsaka clerical. Kompleto po yung program natin. May mga bago tayong coaches dyan. Madali lang to yung pag-compute ng centimeter at meter. Conversion lang yun guys. Buti na lang binigay ko yung formula sa inyo. May sinulat ako doon. Pati yung clock guys na lumabas. Nabigay ko rin yung formula doon. And choice C naman, all doctors are professionals. All doctors, ayun, gumagawa pa tayo ng Venn diagram. Directly stated pala. Ayan, directly stated pala guys yung choice C. Ba't pa tayo gumawa ng Venn diagram? Kapag directly stated guys, wag na kayong magtaka or magdalawang isip. Piliin nyo na kaagad yun. Okay? So letter C yung sagot natin. Okay, so last 2 slides no before tayo mag-end live para mag-reply sa mga nag-enroll sa atin. Ito, what is the value of 7 factorial divided by 5 factorial? Ayan, basic nga lang daw talaga guys yung mga lumabas. Common sense lang. Ayan. So ganyan guys, di ba kapag nire-write? So anong sagot natin? Ano ba yung factorial? Paano mag-solve ng factorial? Ayan, kapag factorial guys, ang katumbas niyan, imumultiply mo siya sa mga kasunod niya na number pababa hanggang 1. Tulad nitong 7 factorial, that is 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Si 5 factorial naman, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. May mga makakancel ba? Meron. Makancel si 5 factorial, tapos makancel rin dito sa taas yung 5 factorial kasi pareho na sila eh. So, ang may iwan na lang guys, 7 times 6 na lang. So, 7 times 6, that is equal to 42, which is letter B. Mabilis lang, di ba? Sobrang dali lang. Lumabas yan, coach? Talaga, lumabas ito? Bonus na lang sa inyo kung sakaling lumabas to, di ba? Naturo ko to sa inyo eh. Grabe ang bilis talaga. Ayun, so basic lang, di ba? Parang ang hirap pero basic lang kung titignan mo. Ilang oras po yung session pag nag-enroll po? 2 hours po yon, 7 to 9 p.m. Ayan, more than 2 hours na rin yan. Napaka-solid magturo niyan, mas more on examples at mas mabilis ka makaintindi. Ayun, thank you po, Sir Finn. Hindi guys, sure ako papalitan ni CSC yung yung mga tanong nung last. Hindi pwede yun. Guys, kahit 2 hours lang yon, sobrang sulit nun. Alam nyo kung bakit? Tignan nyo guys yung session. 15 plus na sessions yan. 15 na assessments. 10 plus ng mock exams. At syempre, unlimited replay. Ayan yung mga schedule natin guys, oh. Yes guys, kung kilala nyo rin si ArcsDev, yung nagla-live rin dito sa TikTok. Ayan, nag-uusap na kami guys for collab ni ArcsDev, kung kilala nyo. Ayan, nag-uusap kami for collab guys. Ito guys, oh, sa mga gustong mag-enroll, PM lang kayo dito sa Blue App ko. Review with Engineer yung pangalan. Talino siguro ni sir. Hindi naman po. Sakto lang. Ayan, hindi naman ako sobrang talino. Magkano po ito po? 349 lang po. Ang kagandahan dito guys, meron kayong second review kung sakaling hindi kayo makalusot ngayon. Meron kayong free final coaching sa darating na March. Yes po, unlimited replay po. Meron tayong GC, nakalagay na lahat ng materials doon. Hindi madedelete yon. Ayan. Kahit kailan nyo panoorin, gusto nyo panoorin, okay lang. Hindi po ako cum laude, no? Mahirap pag cum laude guys sa engineering. Hindi kasi, yung engineering kasi guys, hindi talaga, very rare lang mag Latin honor. Very rare. Sobrang hirap ng engineering kasi. Actually, nung nag-graduate ako, 2 lang yung nag-Latin honor. Ayan, sa buong na yun guys ha, sa buong engineering department, andun na yung mga civil, electronics, electrical, yung mga ganun guys, kompleto. Ayan, yung mga tinuro ni Coach Moose lumabas sa exam. Salamat po sir, Ito guys, last slide na tayo before tayo mag-end. Kasi magre-reply pa tayo mamaya. Yan. Favorite ko pa naman maging civil. Yung isa nating coach guys, engineer yon. Civil engineer yon.
Si Coach Engineer JR. Ayan, sige, tapusin na natin to. Greatest common factor of 84 and 126. Greatest common factor guys, makita mo na kagad or marinig mo na kagad yung factor. Ibig sabihin, kailangan mong mag-factor. Factor natin, si 84 tsaka si 126. Ayan, may mga nag-aaway na dito sa sa GC. Ayan, okay mag-aaway guys, chill lang tayo. Okay, factor natin, 84. Anong factor ni 84? Pwedeng 42 times 2. Si 126 naman, anong factor niya? 42 times 3. So yan guys, nagkapareho na sila. So ang GCF na nila ay 42. So letter C yung sagot natin. Chill lang kayo guys, huwag kayong mag-away. Nagre-review tayo dito eh. Ayan, so yun lang guys. Magre-live ulit ako mamayang gabi. Okay? Sa mga na-postpone guys, may time pa kayo para mag-review. Pwede kayong mag-enroll sa akin. Saan nakuha yung 42? Ito po, factor po nila. Ang 84, pwedeng 42 times 2. Ito namang 126, pwedeng 42 times 3. Ayan, di ko pa po alam kung what time, pero lagi naman akong nagla-live kasi nagpapa-enroll tayo. PM lang kayo guys sa Blue App ko sa mga gustong mag-enroll. Review with Engineer yung pangalan. Okay po, at mag-end live na tayo guys. May mga nag-aaway na. Ayan, wag kayong mag-aaway guys. Nag-aaral tayo dito. Ayan guys. Before tayo mag-end, pakita ko lang ulit yung makukuha nyo upon enrollment. Kapag nag-enroll kayo guys, isasali ko na kagad kayo sa GC. Makukuha nyo na kagad yung mga files. 350 plus na files. Pwede yung mga taga NAPOLCOM, EFP-SAT, at kung ano pa mga exam. Lahat yung files guys, magagamit nyo yan. Okay? And syempre, itong program natin para sa mga na-postpone at gustong mag-aral guys at gustong mag-advance kung magte-take sila sa susunod na civil service exam or kahit ano pa mang exam yan. Kasi, free na rin guys upon enrollment yung final coaching nyo sa March. So, bale, 2 program na yung na-avail ninyo kung sakali. Ayan, how many seasons, sir? Ito guys, 15 plus sessions. Sessions pala. Ayan, 15 plus sessions, 15 na assessments, 10 plus na mock exams. And by the way guys, alam nyo naman kung paano ko gumawa ng mock exams with video explanation yan. Yung exam ng CSE at NAPOLCOM, actually mas madali ngayong NAPOLCOM guys eh. Kapag nag-enroll kayo dito for CSE, sure na yan makakapasa kayo. Ayan, kasi mas madali yung NAPOLCOM guys, yung mga tanungan dun. Kesa dito sa CSE. 80% kasi yung CSE eh. Ayan guys, pwede kayo mag-PM, magre-reply ako mamaya. End na lang natin to. Pwede kayo mag-PM sa Blue App or dito sa Black App. Next week, sige po, basta umabot ng before August 21. Kasi August 21 tayo mag-start. Thank you sir sa free videos mo sa YouTube. Estimate ko 2 to 3 lang mali ko sa numerical. Ayun, so congratulations po. Kung na-master mo yung mga mock exams natin, very sure ako na mapapasa mo na rin yung yung actual exam. So yun lang po, mag-end live na po muna tayo. Magre-reply lang po ako. Thank you so much guys. Habol kayo sa program natin. Mag-start na tayo ng August 21. Yun lang guys, magre-live ako mamayang gabi. Thank you so much sa panonood.